Bumubuhos ang malakas na ulan sa kahabaan ng Ayala Avenue. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at mga nagkikislapang neon lights ng mga nagtataas ang gusali, ang mga patak ng ulan ay tila mga basag na kristal na bumabagsak sa basang aspalto. Sa loob ng isang itim na SUV, nakatingin sa labas si Romano. Ang kanyang mukha ay kalahating nababalot ng anino, isang cinematic na eksena kung saan ang liwanag ng mga dumadaang sasakyan ay nagbibigay diin sa talim ng kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang ina, isang simpleng babae mula sa Leyte na umibig sa isang lalaking akala niya ay tagapagligtas niya. Iyon pala ay ang mitya ng kanyang dusa. Si Antonio Imperio ay namatay sa isang aksidente sa chopper at bago pa man matuyo ang luha sa mga mata ng kanyang ina, itinaboy na sila ng mga imperyo. Romano, tandaan mo, bulong ng kanyang ina bago ito pumanaw noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Ang mga taong nasa itaas, hindi nila nakikita ang mga nasa ibaba bilang tao. Nakikita lang nila tayo bilang abala. Nang mamatay ang kanyang ama, napilitan si Don Vicente na kunin si Romano mula sa probinsya, hindi dahil sa awa, kundi dahil ayaw ng matanda na magkaroon ng loose thread o butas na pwedeng gamitin ng media laban sa reputasyon ng Imperio Group. Pagbaba ni Romano sa SUV, sinanubong siya ng dambuhalang gate ng Imperio Mansion sa Forbes Park. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansion ay tila pagpasok sa loob ng isang tiyan ng isang halimaw. Ang mga katulong ay hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga tiyuhin ay nagbubulungan habang siya ay dumadaan. Ayan na ang bastardo! Narinig niyang bulong ni Eduardo, ang panganay, isang lalaking laging amoy mamahaling whisky at mayabang ang tindig, kunit alam ng lahat na kulang sa diskarte. Hayaan mo siya, sagot ni Carlos, ang pangalawang anak na laging may hawak na tablet at tila may laging kinakalkulang numero. Wala siyang shares, wala siyang boses. Sa dulo ng isang mahabang mahogany table, nakaupo si Don Vicente Imperio. Ang kanyang presensya ay mabigat, parang haring handang pumatay para sa kanyang korona. Wala kang buwang sa kumpanyang ito, Romano? Malamig na sabi ni Don Vicente habang hinihiwa ang kanyang steak. Pinag-aral kita sa pinakamagandang unibersidad dahil apelyido ko ang dala mo. Pero huwag mong isipin na may bahagi ka sa Imperio Group. Anak ka lang sa labas. Tapusin mo ang iyong kurso. Kumuha ka ng trabaho sa labas at huwag mo akong bibigyan ng kahihiyan. Imbes na yumuko o imiyak, tinitigan ni Romano ang matanda. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Nakita ni Romano ang kahinaan sa likod ng mga matatalim na mata ni Don Vicente. Ang takot na mawala ang imperyong binuo niya. Hindi ko hinihingi ang kumpanya ninyo, Lolo. Tahimik ngulit madiin na sabot ni Romano. Ang bawat salita ay parang bala. Kukunin ko ito, at kapag kinuha ko ito, sisiguraduhin kong wala ni iisa sa inyo ang matitira sa loob ng gusaling ito. Tumawa ng malakas si Eduardo. Si Carlos naman ay napangisilang. Pero si Don Vicente, nanatili siyang tahimik. Nakita niya kay Romano ang bagay na wala sa kanyang sariling mga anak, ang gutom. Lumipas ang 5 taon. Sa paningin ng pamilyang imperyo, si Romano ay naging isang hamak na investment analyst sa isang maliit at hindi kilalal kumpanya. Hinayaan nila siya. Akala nila ay sumuko na ito. Ngunit sa gabi, sa loob ng isang penthouse sa Makati na hindi nakapangalan sa kanya, doon nagaganap ang tunay na laro. Ang silid ay puno ng mga teknolohiya, isang high-end PC setup na may dual monitors na laging nakabukas sa Bloomberg Terminal at mga real-time global stock charts. Ang ambient lighting ay nakaset sa deep blue, nagbibigay ng pakiramdam ng isang command center. Boss, pasok na ang pundo mula sa Cayman accounts, sabi ni Tinggol. Si Tinggol ay hindi lang basta kaibigan. Siya ang fixer ni Romano. Lumaki sa hirap sa Tondo, si Tinggol ang nagtuturo kay Romano kung paano ang galaw sa kalsada, habang si Romano naman ang nagtuturo sa kanya kung paano ang galaw sa boardrooms. Magkano na ang hawak nating cash? Tanong ni Romano habang hindi inaalis ang tingin sa monitor.
Sapat na para bumili ng isang maliit na bansa o di kaya'y gibain ng pundasyon ng isang higante, sagot ni Tinggol. Ipinakita ni Tinggol ang isang makapal na folder. Si Eduardo, masyadong naging agresibo dahil sa pressure ni Don Vicente na palaguin ang shipping division, bumili siya ng 30 bagong VLCC or Very Large Crude Carriers. Ang problema, boss, minanipula niya ang appraisal ng mga barko para makakuha ng mas malaking loan sa mga foreign banks. Over-leveraged ang Imperyo Shipping. Napangiti si Romano. Sa kanyang kabilang monitor, binabasa niya ang mga ulat tungkol sa lumalalang tensyon sa pagitan ng mga langis-producing countries sa Middle East. Alam ni Romano ang hindi alam ng mga ekonomista ng Imperyo Group. Ang supply ng langis ay hihinto, ang demand para sa mga tankers ay babagsak at ang interes ng mga utang ay tataas. Gusto ni Eduardo na maging hari ng karagatan, bulong ni Romano. Ipadala mo ang ating anonymous consultant sa kanya. Sabihan mo siya na mag-order pa ng 10 barko habang mababa pa raw ang presyo. Sabihin mo, iyon ang magpapatumba kay Carlos sa paningin ng kanilang ama. Understood, boss. Gagamitin natin ang kanilang inggitan para sa sarili nating panalo. Dumating ang krisis na parang isang magnanakaw sa gabi. Biglang tumaas ang presyo ng petrolyo. Ngunit dahil sa mga trade embargoes, tumigil ang paggalaw ng mga barko. Ang Imperyo Shipping na dati ay ang hiyas ng korona ni Don Vicente ay naging isang dambuhalang butas na lumalamon ng pera. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay kasing bigat ng tingga. Hinampas ni Don Vicente ang anyang tungkod. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buhong silid. 15 billion pesos! Sigaw ng matanda. Sa loob lang ng 3 buwan, nabaon tayo sa utang dahil sa mga barkong hindi man lang makaalis ng pier. Eduardo, anong ginawa mo? Dad, ang sabi ng mga experts, tataas ang demand. Nanginginig na sabi ni Eduardo. Experts o ang iyong kayabangan? Singhal ni Don Vicente. Tumingin siya kay Carlos, umaasang may solusyon ito, pero umiwas ng tingin ng pangalawang anak. Natatakot si Carlos na madamay sa pagbagsak ng kapatid. Dito na pumasok si Romano. Hindi siya kumatok. Tuloy-tuloy siyang pumasok, ang punog ng kanyang leather shoes ay tila isang funeral march. Suot niya ang isang bespoke charcoal suit, mukhang mas makapangyarihan pa kaysa sa sino mang nasa loob ng silid. Sino ang nagpasok sa'yo? Sigaw ni Eduardo, pilit na itinatago ang takot sa likod ng galit. Ang bangko, simpleng sagot ni Romano. Inilapag niya ang isang folder sa harap ni Don Vicente. Lolo, ang kumpanya kong kinakatawan, ang Apex Capital, ay binili na ang 60% ng utang ng Imperyo Shipping mula sa mga foreign banks. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng inyong mga utang. Nanlaki ang mga mata ni Don Vicente. Ikaw, paano ka nagkaroon ng ganon kalaking pondo? Hindi mahalaga kung paano, Romano. Ang mahalaga ay ito. Pwede kong i-foreclose ang Imperyo Shipping ngayon din at hihilahin nito ang buong Imperyo Group sa bangkarote. O pwede nating gawing itong kasunduan. Ibigay niyo sa akin ang 51% management control ng shipping division at i-restructure ko ang utang. Gago ka ba? Sigaw ni Eduardo. Gusto mong agawin ang kumpanya namin. Hindi ito sa inyo, Tito Eduardo. Lumingon si Romano sa kanyang tiyo. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Winasiwas nyo ang perang pinaghirapan ni Lolo. Ako lang ang tanging paraan para hindi kayo mamulubi sa alsada. Tumingin si Don Vicente kay Romano. Sa unang pagkakataon, nakita ng matanda na natalo siya ng sarili niyang dugo. Pinirmahan niya ang dokumento. Sa araw na iyon, ang anak sa labas ay naging boss ng kanyang mga sariling tiyo. Hindi matanggap ni na Eduardo at Carlos na ang bastardo ang nagligtas sa kanila. Para sa kanila,
mas mabuti pang bumagsak ang kumpanya kaysa mapasakamay ito ni Romano. Kailangang mawala si Romano, sabi ni Carlos habang nasa loob sila ng isang abandonadong warehouse sa Cavite. Kasama nila ang ilang mga lalaking may mga tato at baril na nakasukbit sa baywang. Hindi lang nating siya dapat paalisin, dapat siyang sirain. Humanap kayo ng dumi, at kung walang dumi, gawan nyo ng dumi. Nagsimula ang pag-atake. Biglang lumabas sa mga tabloid at social media ang mga balita na si Romano ay gumagamit ng pera mula sa mga drug cartel para pundohan ang Apex Capital. Nagpadala ang SEC ng mga subpoena. Ang mga warehouses ng Imperio Group na hawak ni Romano ay sunod-sunod na nasunog. Isang gabi, habang pauwi si Tinggol sa kanyang tinutunuyan sa Tondo, pinalibutan siya ng 2 van. 6 na lalaki ang bumaba, may dalang mga tubo at kutsiyo. "Nasaan ang boss mo?" tanong ng isa. "Sabihin mo sa kanya, huwag masyadong mataas ang lipad." Ngulit nagkamali sila ng kinalaban. Si Tinggol ay hindi lang basta assistant, siya ay isang survivor. Sa gitna ng dilim at ulan, gumamit siya ng isang tactical pen at ang kanyang bilis. Bagaman nasugatan sa braso at mukha, nagawa niyang makuha ang cellphone ng leader ng mga lalaki bago siya tumalon sa isang estero para makatakas. Nakarating si Tinggol sa opisina ni Romano na duguang-duguan. Ang puting polo niya ay naging pula. "Boss," bagsak si Tinggol sa sahig, "nakuha ko ang phone. Nandun ang ebidensya. Si Carlos, siya ang nag-utos ng mga sunog. At si Eduardo, siya ang nagbayad sa mga fake witnesses sa SEC." Linapit ni Romano si Tinggol. Kinuha niya ang cellphone. Habang tinitingnan ng mga messages, ang katahimikan ni Romano ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. "Dadalhin kita sa ospital, Tinggol," sabi ni Romano. "Huwag na, boss. Ayusin mo muna sila. Tapusin mo na to." Tumingin si Romano sa bintana ng kanyang opisina. Nakikita niya ang mansyon ng mga imperyo mula sa malayo. "Sabi ko sa kanila, laro lang ito, pero dinala nila sa buhay ng tao. Ngayon, ituturo ko sa kanila kung paano mamatay ang isang imperyo." Tinawagan ni Romano si Carlos. Sinabi niya nang makikipag-ayos siya. Ang tagpuan, ang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama, si Antonio. Dumating si Carlos na may dalang bodyguard, nakangisi at kumpante. "Akala ko ba matigas ka, Romano? Ngayong dugo ang duguan na ang tauhan mo at sadsad ang reputasyon mo, susuko ka da." Inabot ni Romano ang isang flash drive. "Panoorin mo ito, Tito Carlos." Sa maliit na screen ng tablet, lumabas ang video ni Carlos habang kausap ang mga arsonista. Lumabas din ang mga bank transfer records na nagpapatunay na galing sa personal na account ni Carlos ang pambayad sa mga ito. "Insider trading, arson, attempted murder," bilang ni Romano. "Alam mo ba kung ilang taon ang katumbas nito sa bilibid? At alam mo ba kung anong mangyayari sa pamilya mo kapag nalaman ng publiko na ikaw ang sumunog sa sarili nating mga warehouses para lang manalo?" Namutla si Carlos. Ang kanyang kumpiyansa ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng araw. Ano? Anong gusto mo?" "Lahat," sabi ni Romano. "Ibibigay mo sa akin ang lahat ng shares mo sa real estate division at sasabihin mo kay Eduardo na kung hindi niya ibibigay sa akin ang natitira niyang kapangyarihan, isasama ko siya sa demanda. Gusto niyo ng dumi, ipapalamon ko sa inyo ang sarili ninyong dumi." "Hindi ito gagawin ni Dad sa amin. Kakampi namin si Don Vicente," sigaw ni Carlos. "Ang lolo?" napangisi si Romano. "Si Don Vicente ay isang negosyante. Sa oras na malaman niya na kayo ang dahilan kung bakit bumabagsak ang stock price ng Imperio Group, siya mismo ang magtatapon sa inyo sa labas." Gaya ng inaasahan, nang malaman ni Don Vicente ang katotohanan, hindi siya nag-atubili. Para sa matanda, ang Imperio Group ay mas mahalaga kaysa sa kanyang mga anak. Itinakwil niya sina Eduardo at Carlos upang isalba ang kumpanya. Dumating ang araw ng General Assembly. Ang auditorium ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa.
Lahat ay naghihintay sa anunsyo. Nakaupo si Don Vicente sa gitna. Mukhang tumanda siya ng 10 taon sa loob ng 1 linggo. Tumingin siya sa mga shareholders. Ang Imperyo Grupo ay binuo ko sa pamamagitan ng dugo at pawis, simula ng matanda. Akala ko ay sa aking mga anak ito mapupunta, ngunit natutunan ko na ang pamumuno ay hindi minamana. Ito ay kinukuha. Inaanunsyo ko ang pagreretiro ko bilang chairman at itinatalaga ko bilang aking successor, si Romano Imperio. Isang nakabibinging palakpakan ng pumuno sa silid. Naglakad si Romano paakyat. Nang makarating siya sa tabi ng kanyang lolo, hindi siya nagpasalamat. Sa halip, tumingin siya sa direksyon ni na Eduardo at Carlos na nasa pinakalikurang bahagi ng silid. Wala nang kapangyarihan, mga hamak na spectator na lang sa sarili nilang buhay. Kinuha ni Romano ang mic. Ang Imperyo Group ay hindi na magiging gaya ng dati. Mula sa araw na ito, ang kumpanyang ito ay hindi na tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa resulta. At sa mga nag-iisip na pwedeng bumalik sa dating sistema, tandaan nyo ang nangyari sa mga nauuna sa akin. Pagkatapos ng speech, sa loob ng elevator, mag-isa sina Don Vicente at Romano. Akala mo ba ay nanalo ka na? Tanong ni Don Vicente. Ngayong ikaw na ang nasa itaas, lahat ng tao ay titingin sa iyo bilang target. Ganito ang buhay sa tuktok. Alam ko, Lolo, sagot ni Romano habang nakatingin sa reflection niya sa mirror ng elevator. Pero ang kaibahan ko sa inyo, ako alam ko kung paano maging anino. Kayo, sanay kayong laging nakikita. Epilogue. Ang hari sa itaas ng tore. Nakatayo si Romano sa top floor ng Imperyo Tower. Ang buong Maynila ay nasa kanyang paanan. Ang malaking glass window ay nagpapakita ng isang siyudad na patuloy na gumagalaw, walang pakialam sa mga nagbabagong kapangyarihan sa itaas. Pumasok si Tinggol, may benda pa rin sa braso pero nakasuot na ng mamahaling suit. Boss, tapos na ang audit, malinis na ang kumpanya. Ang mga tiyuhin mo, nakaalis na ng bansa. Sabi nila hindi na raw sila babalik. Mabuti, sabi ni Romano. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang drawer. Litrato ito ng kanyang ina sa kanilang lumang bahay sa Leyte. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang desk. Nakawa ko na, Ma. Bulong niya sa hangin. Hindi kailangan ni Romano ng magic. Hindi niya kailangang mamatay at mabuhay muli. Sapat na ang galit, talino at ang katotohanan na sa mundong ito, ang pinakadelikadong tao ay ang taong wala nang mawawala. Tumingin siya muli sa labas. Ang ulan ay tumigil na at ang araw ay nagsisimulang sumikat sa ibabaw ng siyudad. Ang imperyo ay sa kanya na. Pero alam niya, ito pa lang ang simula. Dahil sa mundo ng mga buitre, ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging pinakamalaking buitre sa lahat. Matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ni na Eduardo at Carlos, isang bagong plano ang nabuo sa kadiliman. Hindi na nila gagamitin ang dahas. Gagamitin nila ang puso. Si Magda, isang babaeng may ganda na nakakamatay at talinong kayang makipagsabayan sa kahit sinong CEO. Siya ay isang corporate spy na inupahan ni Carlos mula sa Singapore. Ang misyon niya? Pasukin ang buhay ni Romano, alamin ang kanyang mga sikretong accounts at sirain ang kanyang kredibilidad mula sa loob. Huwag kang mag-alala, Tito Carlos, sabi ni Magda habang tinitingnan ang profile ni Romano. Ang mga lalaking katulad niya, laging gutom sa atensyon dahil hindi nila nakuha yan nung bata sila. Ibibigay ko sa kanya ang mundong hinahanap niya. Nagtagpo ang kanilang landas sa isang charity gala. Si Magda ay nagpanggap bilang isang art curator. Suot ang isang pulang gown na tila apoy sa gitna ng karamihan, nakuha niya agad ang atensyon ni Romano. Hindi naging madali nung una.
Si Romano ay mailap, mapagmatyag at laging may distansya. Pero si Magda ay matyaga. Alam niya kung kailan lalapit at kailan lalayo. Ginamit niya ang sining, ang pilosopiya at ang pagkukunwaring naiintindihan niya ang lungkot ng pagiging nasa itaas. Isang gabi, habang nasa balkoneha ng penthouse ni Romano, uminom sila ng wine habang nakatingin sa mga ilaw ng siyudad. Minsan nakakapagod ding maging hari, di ba? Bulong ni Magda. Sa unang pagkakataon, ibinaba ni Romano ang kanyang depensa. Hindi ako hari, Magda. Isa lang akong anino na naghahanap ng liwanag. Doon nagsimulang mahulog si Romano. Ang lalaking hindi marunong magtiwala ay ibinigay ang susi ng kanyang puso at ng kanyang mga passwords sa babaeng ipinadala para pumatay sa kanya. Habang si Romano ay nalulunod sa pag-ibig kay Magda, hindi niya napapansin ang unti-unting pagtagas ng impormasyon mula sa kanyang opisina. Si Magda, sa bawat pagkakataong tulog si Romano o nasa banyo, ay mabilis na kinopya ang mga dokumento ng Apex Capital. Inilipat ni Magda ang mga datos tungkol sa mga offshore accounts ni Romano kay Carlos. Ang mga dokumentong ito ang magpapatunay na ang pondo ni Romano ay galing sa mga kumpanyang may mga kaso ng human rights violations sa ibang bansa. Isang bagay na sisira sa kanyang pangalan sa buong mundo. Malapit na, sabi ni Carlos sa telepono. Ibigay mo na ang huling piraso ng ebidensya, Magda, at babayaran kita ng doble. Ngunit may problemang hindi inaasahan si Magda. Ang bawat halik, ang bawat tawa, at ang bawat gabing magkasama sila ni Romano ay hindi na naging pagpapanggap para sa kanya. Nakita niya ang kabutihan sa likod ng pagiging ruthless ni Romano. Nakita niya kung paano nito tinulungan ang mga pamilya ng mga empleyadong nawalan ng trabaho dahil sa krisis. Magda, may gusto akong ibigay sa'yo, sabi ni Romano isang gabi. Inabutan niya si Magda ng isang maliit na box, isang singsing. Hindi ito proposal, ito ay pangako na pagkatapos ng lahat ng gulo sa imperyo, gusto kong ikaw ang kasama ko sa pagbuo ng sarili kong mundo. Naramdaman ni Magda ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Isang klik lang sa kanyang computer at bagsak na si Romano. O pwede niyang itigil ang lahat at iligtas ang lalaking mahal niya. Dumating ang araw ng execution ng plano ni Carlos. Isang malaking press conference ang itinakda ni Carlos para ilantad si Romano. Bago ang event, tinawagan ni Carlos si Magda. Ipadala mo na ang final files, ngayon na. Pero imbes na ipadala ang files, binura ni Magda ang lahat ng backup sa server ni Carlos gamit ang isang virus na siya mismo ang gumawa. Tumawag siya kay Romano. Ang boses ay nanginginig. Romano, huwag kang pupunta sa press conference. Itigil mo ang lahat ng transaksyon sa Apex ngayon din. May traitor sa paligid mo. Sigaw ni Magda. Anong sinasabi mo, Magda? Nasaan ka? Naguguluhang tanong ni Romano. Lalayo muna ako. Basta makinig ka sa akin. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ngunit huli na ang lahat. Si Carlos, dahil sa galit na hindi nakuha ang files mula kay Magda, ay nirestaurar ang ilang bahagi ng data at pilit na itinuloy ang pag-atake. Sa gitna ng kumperensa, hinarap ni Carlos si Romano sa harap ng media. Ang mahal ninyong chairman, sigaw ni Carlos habang itinuturo si Romano. Siya ay isang manloloko. At alam niyo ba kung sino ang nagbigay sa akin ng ebidensya? Ang mismong babaeng kinahuhumalingan niya, si Magda. Inupahan ko siya para akiting ka, Romano. At naging madali para sa kanya dahil masyado ang naging kampante. Tumigil ang mundo ni Romano. Tumingin siya sa paligid, naghahanap kay Magda, pero wala ito. Ang sakit ng pagkakanulo ay mas matindi pa sa sugat ng kahit anong baril.
Ang tiwala na minsan lang niyang ibinigay ay dinurog sa harap ng buong bansa. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay nakakabingi. Ang mga flash ng kamera ay tila makidlat na tumatama sa mukha ni Romano. Nakatitig siya kay Carlos na noon ay may hawak na tablet at ipinapakita ang mga larawan ni Magda na pumasok sa kanyang opisina ng palihim, ang mga log ng mga files na ipinadala nito sa email ni Carlos. Romano, ang talino mo, di ba? Uyam ni Carlos, ang boses ay umaalingaw sa sound system. Pero hindi mo nakita na ang babaeng katabi mo gabi-gabi ay ang siyang humuhukay ng sarili mong libingan. Si Magda ay hindi curator. Siya ay isang ghost analyst na inupahan ko para paibigin ka at ubusin ang lahat ng alas mo. Lumingon si Romano sa paligid, umaasang makikita si Magda sa gilid. Umaasang sasabihin nito na hindi totoo ang lahat. Pero wala ang babae. Naglaho ito na parang bula sa gitna ng kaguluhan. Tama na! Mahinang sabi ni Romano, pero naninginig ang kanyang kamao. Bakit, Romano? Masakit ba? Tawa ni Eduardo mula sa likuran. Ang anak sa labas na uto ng babaeng sa labas din namin kinuha. Bagay nga kayo. Sa loob ng isang gabi, gumuho ang lahat. Ang mga investor ay nag-pull out. Ang SEC ay naglabas ng warrant para sa freeze order ng lahat ng accounts ni Romano dahil sa alegasyon ng fraud at money laundering na gawa-gawa ni na Carlos gamit ang mga dokumentong nakuha kay Magda. Dinala ni Romano ang kanyang sarili sa penthouse. Doon, nakita niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Patawarin mo ako. Mahal kita kahit hindi mo paniwalaan. Pinunit ni Romano ang papel. Itinapon niyang bote ng alak sa salamin na pader ng kanyang opisina. Mahal, kinamit mo ako. Kinawa niyo akong tanga. Ang sigaw niya ay lumunod sa tunog ng ulan sa labas. Simula noon, namatay ang Romano na marunong magmahal. Ang natira ay isang lalaking puno ng pait at galit. Lumipas ang 3 taon. Hindi nakulong si Romano dahil sa tulong ni Tinggol na humanap ng butas sa mga dokumento ni na Carlos, pero nawala sa kanya ang Imperio Group. Nagtayo siya ng isang maliit na tech firm sa malayo, pero bawat tagumpay niya ay parang walang lasa. Sa kabilang dako, si Magda ay nagtatago sa isang liblib na barangay sa Aurora. Nagtatrabaho siya bilang isang volunteer teacher. Araw-araw siyang nagsusulat ng sulat para kay Romano, pero wala siyang lakas ng loob na ipadala ang mga ito. Ang bawat sulat ay puno ng paliwanag kung paano niya sinubukang isabotage ang sariling plano ni Carlos para mailigtas si Romano. Pero alam niyang sa paningin ng lalaki, traidor pa rin siya. Isang araw, nag-cross ang landas nila sa isang business summit sa Clark. Si Romano ay isa sa mga guest speakers. At si Magda naman ay nandun para humingi ng donasyon para sa paaralan nila. Nang magtagpo ang kanilang mga mata sa hallway, tumigil ang mundo. Si Romano ay mas matikas ngayon, pero ang kanyang mga mata ay parang yelo, walang buhay. Romano, bulong ni Magda. Hindi huminto si Romano. Dinaanan niya lang si Magda na parang hindi ito kilala. Ang lamig ng pagdaan niya ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Mag-usap naman tayo kahit sandali lang. Habol ni Magda, hinawakan niya ang braso ni Romano. Marahas na pinawi ni Romano ang kanyang braso. Sino ka? May appointment ka ba sa sekretary ko? Romano, alam kong galit ka, pero pakinggan mo naman ang panig ko. Hindi ko itinuloy ang plano ni Carlos. Ako ang sumira sa server niya. Tumigil si Romano at dahan-dahang humarap. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Kaya pala nawala ang lahat sa akin dahil sa niligtas mo ko? Magda, huwag mo akong gawing bata. Ginamit mo ang puso ko para makuha ang gusto nyo. Nakuha nyo na ang imperyo, di ba? Ano pa ang gusto mo? Ang makita kong nagmamakaawa? Hindi ganun yun. Umiiyak na si Magda. Umalis ka na. Bago ko pa maalala na minsan, muntik na kitang pakasalan. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko lang kung gaano ako katanga.
Habang nagpapatuloy ang tampuhan at pait, isang kaganapan ang yumanig sa Imperyo Group. Si Carlos at Eduardo ay mag-away dahil sa hatian ng pera. Sa sobrang sakim ni Carlos, napatay niya ang sariling kapatid sa isang mainit na pagtatalo sa kanilang mansyon. Nang malaman ito ni Romano, alam niyang ito na ang pagkakataon para tapusin ang lahat. Pero kailangan niya ng isang susi, ang orihinal na encryption key ng server na sinira ni Magda 3 taon na ang nakaraan. Doon lang mapapatunayan na si Carlos ang nagmanipula ng lahat ng ebidensya laban kay Romano. Pumunta si Romano kay Tinggol. Nasaan ang server? Nasa kay Magda, boss. Siya lang ang nakakaalam kung paano i-recover yun. Siya ang nag-program nun para siguraduhin na kung sakaling traidorin siya ni Carlos, may hawak siyang panlabla. Napilitan si Romano na hanapin si Magda. Pinuntahan niya ito sa Aurora sa gitna ng isang bagyo. Ang kalsada ay maputik, ang hangin ay malakas, parang ang mismong langit ay ayaw silang pagtagpuin. Nadatnan niya si Magda sa loob ng isang maliit na kubo, nilalagnat at nanginginig sa ginaw. Kahit gaano katigas ang puso ni Romano, hindi niya natiis na makitang ganoon ang kalagayan ng babaeng minahal niya. "Bakit ka nandito?" tanong ni Magda habang nagdedeliryo. "Para babawiin ang server o para saktan ako ulit?" Hindi sumagot si Romano. Binuhat niya si Magda at isinakay sa kanyang sasakyan. Sa loob ng ilang araw, siya ang nag-alaga rito. Doon habang tulog si Magda, nakita ni Romano ang isang baol sa ilalim ng higaan nito. Sa loob, naandun ang lahat ng mga sulat na hindi na ipadala. Binasa ni Romano ang bawat isa. Doon niya nalaman ang lahat. Ang banta ni Carlos sa buhay ng pamilya ni Magda sa probinsya. Ang pagiyak ni Magda gabi-gabi habang kasama siya dahil sa bigat ng konsensya. At ang plano nito na ibigay ang lahat kay Romano bago pa man pumutok ang iskandalo. Pero naunahan lang sila ni Carlos. Nang magising si Magda, nakita ni Romano ang hawak niya ang mga sulat. "Bakit hindi mo sinabi?" tanong ni Romano. Ang boses ay basag. "Dahil kahit anong sabihin ko, nasira ko ng tiwala mo. At ang tiwala, Romano, kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, kitang-kita pa rin ang mga lamat." Sagot ni Magda. "Nandito ang encryption key." Inabot ni Magda ang isang maliit na USB na nakasabit sa kanyang liig. "Gamitin mo to. Bawiin mo ang imperyo. Ipakulong mo si Carlos. At pagkatapos, kalimutan mo na ako." Kinuha ni Romano ang USB pero hindi siya umalis. "Akala mo ba ganun kadali yun? Matapos mo akong lokohin, tapos matapos mo akong iligtas, tapos hahayaan mo lang akong mabuhay na alam kong nagkamali ako sa'yo? Anong gusto mong gawin ko?" Hinawakan ni Romano ang pisngi ni Magda. "Gusto kong magbayad ka. Magbayad ka sa 3 taon na nawala sa atin. Magbayad ka sa bawat luhang iniyak ko dahil sa'yo." "Paano?" "Tulungan mo kung pabagsakin si Carlos. At pagkatapos nun, hindi ka nalalayo sa tabi ko. Yon ang parusa mo." Gamit ang encryption key, naipakita ni Romano sa mga otoridad ang tunay na mukha ni Carlos. Hindi lang ang pagpatay kay Eduardo ang naging kaso nito, kundi ang malawakang pandaraya sa buong korporasyon. Sa harap ng media, si Carlos ay kinaladkad ng mga pulis, sumisigaw ng sumpa kay Romano. Nakatayo si Romano at Magda sa labas ng headquarters. Ang mga dating empleyado ay naghihiyawan sa tuwa. Ibinalik kay Romano ang pagiging chairman. Sa loob ng opisina, nandoon si Don Vicente, matanda na at nakaupo sa wheelchair. Tumingin ang matanda kay Magda, pagkatapos ay kay Romano. "Pinili mo ang pag-ibig kaysa sa purong kapangyarihan," sabi ni Don Vicente. "Akala ko ay kahinaan yan, pero nakita ko kung paano ka ipinaglaban ng babaeng yan.
Marahil ikaw ang mas matalinong imperyo sa ating lahat. Epilog, ang panunumpa sa itaas ng tore. Lumipas ang ilang buwan, ang Imperyo Group ay muling naging pinakamalakas na conglomerate. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito imperyo lang. Pinangalanan itong R&M Holdings. Nakatayo si Romano sa top floor pero hindi na siya mag-isa. Sa kanyang tabi ay si Magda, suot ang isang simpleng puting dress. Ang ulan ay hindi na malungkot, ito ay parang isang pagbabasbas. Alam mo, Romano, sabi ni Magda habang nakatingin sa city lights. Minsan iniisip ko, paano kung hindi ako inupahan ni Carlos? Paano kung nagtagpo tayo sa normal na paraan? Humarap si Romano sa kanya at inilabas ang singsing na itinago niya sa loob ng 3 taon. Ang singsing na hindi niya naitapon. Kahit sa ang mundo, Magda, kahit anong paraan, hahanapin pa rin kita. Dahil ikaw lang ang tanging asset na hindi ko kayang i-liquidate. Tumawa si Magda at yinakap si Romano niyang mahigpit. Nakaka-corny mo na, Chairman. Matagal na akong corny. Ngayon mo lang napansin kasi tapos na ang drama natin. At sa itaas ng tore, sa gitna ng siyudad na minsang ay naging saksi sa kanilang pait, ay sumibol ang isang bagong simula. Isang imperyong hindi binuo ng pera, kundi ng pagpapatawad at pag-ibig na dumaan sa apoy.